pagkatapos ng appointment namin, nag-ayang manood ng sine si Bunso. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Etong araw nga pala ay noong Sabado. Kasama ko nga pala si Daddy at si Bunso. Si ate nga pala ay nasa lola at lolo niya. Andito nga pala kami sa Higashiura Ion Mall. Di bale, kaya kami naandito dahil meron kaming appointment sa Rakuten. Meron kasi akong pinaayos. Pero bago kami pumunta doon, pumunta muna kami dito sa bookstore. Papaduhay. Philippine ba to? Philippine. Nandito na siya. Wow. Ano daw, sana daw lahat sila doon kagwapo. Tapos naglalaro pa ng basket. Sabi nga sa akin ni Daddy, ito daw yung Filipino na basketball player dito daw sa Japan. At ito naman ang ginagawa ni Bunso. Pahawak-hawak, patingin-tingin, pasilip-silip. Pero syempre, hindi naman kami bumili niyan kasi hindi naman daw yung gusto niya. Di bale, tinitingnan lang naman daw niya. Ay, may nalaglag pa. O diba, hindi pa niya kinuha, ay iniwan. At eto nga, meron nga siyang pinabili sa tatay niya na hindi mahindian ng tatay. At dito nga sa loob ng bookstore, merong Starbucks. Ang galing, no? Kaya naman, kapag bumili ka ng libro, pwede mo na dito basahin, pwede ka na rin mag-relax dito habang nagkakape. At eto nga, namili na nga kami ni Daddy kung ano yung kakainin namin at iinumin. At syempre, pati si Bunso namili na rin. At eto nga ang napili ni Bunso na itong baguette bread na merong palamang cheese. At sa huli, ako rin ang kumain at yung aking order naman ay siya ang kumain. At eto nga pala yung in-order ko, itong cookie sandwich, strawberry and chocolate. At ang kay Daddy naman ay malasada custard cream. Natawa pa nga ako kay Daddy kasi tinanong ko siya kung masarap. Sabi niya, malasadang malasada daw. Hindi ko na rin tinikman kasi hindi naman ako fan ng custard. At nung natapos na nga kami kumain, tumambay muna kami dito. At eto nga pala yung pinabili ni Bunso kay Daddy. Maganda nga pala yung story nito at nagustuhan ko rin. Di bali, meron din nga pala tong episode. About nga pala ito sa body system, yung mga nagtatrabaho sa loob ng katawan. Kaya naman marami ka rin matututunan. At nung natapos na nga kami doon, dumiretso na nga pala kami sa Rakuten. Di bali, hindi ko na nga pala na-videohan. Ay fast forward na nga pala ito. Naglakad-lakad muna kami ni Bunso. At eto nga, pumasok nga kami sa isang store ng mga salamin. O di ba, parang binata na kong umasta. Siya lang ang pumili niyan. At eto nga, nung wala nga kaming mapuntahan, nagsuggest si Bunso na manood daw kami ng sine. So sa mga oras na to, chinecheck namin kung anong palabas ang meron. At nung nakapili na nga kami at meron pa namang oras, di bali kumain muna kami ng lunch para busog na kami doon sa loob ng sinihan. At pasensya na rin kayo, hindi ko na rin na-videohan, nagmamadali na rin kasi kami. At sa mga oras nga palang ito, ay papunta na nga pala kami ng sinihan yan. Medyo nagmamadali na nga kami kasi baka maliit din kami. Yeah, meron sa loob. First time in 2 years. 2 years? 3 years pala. Hindi. 3 years. Hindi, 3 years. Grabe, Ako rin after 4 years, nakanood ng sine. At ayun nga, hisashibuli nga si Daddy manood ng sine uli. At eto nga, ine-explain ni Daddy kung ano yung bawal sa loob ng sinihan. At si Bunso naman ay nakikinig kay Daddy. Basta kapag ang Daddy na ang nagsalita, ay nakikinig talaga sila. At eto nga na, andito na kami sa loob ng sinihan. Kumuha na nga pala si Bunso ng maupuan niya para medyo mataas-taas. At eto nga pala yung panonoorin namin, Moana 2. Ngayon pala kami manonood neto. O siya, hanggang dito na lang muna. Manonood muna kami ng sine. Bawal kasi ang video. Napakahalaga ng oras sa pamilya pagkatapos ng obligasyon sa trabaho. Pag-aralan mo, ang pahinga mo ay makasama ang pamilya mo. Ibaon mo sa sistema na kasanayan nila kapag wala kang trabaho, excited sila na magbabanding kayo. Matik yan. Mga anak natin nakakalimot yan kahit anong ibigay mong mga laruan o kahit anong bagay na material. Ang hindi nila makakalimutan is what they feel. Talaga naman ang mga puso ng mga tao ay matandain. Hindi man sila nakakahayag ng mga damdamin nila, pero nakasulat naman sa kanilang damdamin ang pinaranas mo sa kanila. Madaling sabi, regaluhan mo sila ng mga mamahaling mga laruan. Konting laro lang nila, sira agad. Pero ang alaala, kahit iuntog mo ang ulo nila o kalugin ang pagkatao, hindi nila yan mawawala sa kanila. Ang kahalaga nito ay parang binhi na parang itinanim.
yayabong, at pag yan ay namunga, balang araw sila naman ang magbibigay ng pagmamahal sa iyo na nag-alaga. Kaya kung magbibigay ka sa pamilya mo, yung yayamanin nila na hindi nila makakalimutan habang buhay. Ano nga ba yon? E di oras. Yun lang po. Salamat!